sa Panginoon po, kung may best pa na nakikita sa atin, gawin po natin. Amen po. Ganon din po sa paglilingkod natin sa Diyos. Huwag niyo hong isipin na kasi ako'y pastor ninyo, kailangan ko magdamit ng ganito. Kahit hindi pastor, sabi ko doon sa mga librong aking nababasa, pagtayo mo dyan, sabi niya, hindi ka naman pastor eh. Pero titingnan ka na ng mga tao. Kung 10 yan, 20 mata na kagat ang nakatingin sa'yo. So, kailangan mo ayusan ang personality mo. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay naririyan at tatayo ako sa harapan ninyo na nakapuruntong, baka hindi pa ako nag-umpisa kung buwian na siguro kayo. Kasi sabihin nyo, Jess, umupo ka na kaya, may mas alam pa ako sa'yo, may masasabihin pa ako sa'yo. Hindi sa ganyang forma mo. Ayon po ba kayo, napakahalaga ng personality natin dahil yun po ang sinasabi ng Diyos. Amen, kailangan mo natin. Ngayon, pagdating sa posisyon, sa loob ng iglesia, pagkamat nakaayos tayo ng ganito, hindi ako nakakahigit kaysa sa iba. Amen po? Inaayos ko na lamang ang aking sarili dahil yun ang sinasabi ng Biblia na you are ambassador of Christ. Tinawag kita bilang tagapagpahayag ng balita tungkol sa akin. Amen po. So napakahalaga po yun sa atin. Ngayon, tingnan nyo ang mabuti. Kaya, siguro para mas okay, mas komportable ako na tawaging Brother Jess o Kuya Jess. Amen po ba sa inyo yan? Amen po ba? Mas okay kasi pagdating sa labas, hindi naman kasi alam ng mga tao. Ang akala nila, minsan sa isang church na ako yung dumadalo, yung mga tao nagtanong doon sa member mga ka-brothers ko, siya po ba yung pastor ninyo? Ay, isang buwan pa na akong dumadalo. ang tanong doon sa member ng church na kasamahan ko, siya po ba yung pastor ninyo? Kasi nasanay na po ako mag-ayos. Naka-long sleeve dahil ako po yung salesman ng mahabang panahon na. So hanggang ngayon ako yung salesman pa rin. At tinuro rin po sa akin ganito. Ang trabaho ko as salesman ay nagdo-door knocking. Yung namamahay-bahay ka. Alam niyo, sabi doon ng tagapagturo, sabi niya, kung nakaayos ka ng ganyan, hindi ka papapasukin sa loob ng bahay. Pero sabi niya, mag-ayos kayo. As salesman, nakakurbata ho kami, at naka-long sleeve kulay puti, nakaitim na pantalon, at saka nakabalat. So, kasi alam niyo, napaka-effective. Pag pumatok ka, sa maraming beses ko na akong karanasan, pag pumatok ka, hindi sila nag-aalangan na, Sir, pasok po kayo. Upo po kayo, Sir. Kasi nga nung nakakabata, hindi niya alam na bebentahan ko lang pala ng vacuum. Pero pag hindi ako nakaayos, ang tanong sa'yo, ba't ka narito? Anong kailangan mo? Walang tiwala sa'yo kasi, kaya alam niyo mga kapatid, ngayon pa lang tinuturo ko, hindi lamang sa loob ng iglesia. Pag kayo'y pinagpala ng Panginoon at papupunta kayo sa Hong Kong, ang pinaka-highest level ng pananamit ng susuot niya. Amen po? Kasi pagdating doon sa immigration, maliban sa passport na titingnan niyo yung itsura mo doon sa passport, titingnan mo sa personalidad. Pagka hindi ka nakaayos, maraming tinatanong, ba't ka pupunta sa Hong Kong? Siguro maghahanap ng trabaho, ano? Kasi nga naman, mukha walang trabaho dahil hindi ka nga naman nakaayos. Wala pang bili ng damit siguro ito, kaya naka-t-shirt pa, no? Actually, version ko lang yun. Hindi naman sinasabi ng immigration yun, no? Kaya lamang napakahalaga ng personalidad sa atin bilang mga anak ng Diyos. Amen po. Kaya pagdating sa airport, sabi ko sa mga kasamahan ko, sabi ko mag-ayos kayo kasi parang ganito ko yan. Ito ay example na lagi kong sinasabi. Pag kayo po pumasok sa aking bahay at hindi po kayo nakaayos, hindi ko kayo papapasukin. Bakit? Ay, baka magnanakaw, baka mangungupit, baka mangungutang lang ko. Pero pag nakaayos ka, pasok ko. Ganun din, pag pumunta kayo sa isang bansa, bisita po tayo roon. At ayaw po ng isang bansa na yung bisita nila kuskusin kung hindi nag-aayos. Gusto nila yung bisita nila is world class. Kaya naririto yan, mayaman ito.
Kaya naririto